Comsec, paki-escort lang sa upuan si Mr. Noli Di Castro. Ano po ang inyong reaksyon nung nakita niyo na may kumalat na kayo ay pumanaw na? Sir, sinubukan niyo po bang alamin kung sino yung nagpalaganap ng fake news na ito? Yung mga tao sa paligid niyo, yung pamilya niyo, naapektuhan ba sa fake news na ito? Nainggan yung mag-vlog ay dahilan sa kumikita rin sila. Aminin natin, huwag na tayo maging hipokrito ho dito. We will give you an opportunity if you would like to make an opening statement. Good afternoon po, Mr. Chairman, and mga membro ng committee at ang ating mga invited guests. Kanina po nanonood ako doon sa loob ng hearing ho ninyo. At sinusuportahan ko po itong initiative ninyo na labanan ng mga fake news. Kasama ho kami dyan. Yung mga misinformation at saka disinformation. Kasama na rito po ang deepfake. Naging biktima rin ho ako niyan. Marami sa aming mga broadcaster. Bunso din po ng Gen AI at ang iba pa mga advanced technology po ngayon. Hindi natin mapipigilan ho yan. Kanina, I'm sorry, hindi ninyo napag-usapan sa Meta yung advanced ng technology. Kasi hindi ho talaga mapipigilan. Yung pinsala na dulot nito ay hindi lamang po sa aming mga personalidad and even to you, Congressman, kundi pa sa pangkalatan sa publiko na nakababasa, nakakita at nakakapanood po nito. Kailangan ng sabayang pagkilos para sa education ng publiko at sa aming media practitioners para mamulat to ang mas nakararami tungkol sa masamang epekto ng fake news sa ating bansa at sa demokrasya. Kami ho sa media ay alam ko malaki rin ang responsibility sapagkat mas mabilis kaming ma-check ang mga fake news. At the same time, ma-check kaagad namin ang fake news. Although sana po ay naka-ready din ang mga government agencies na sagutin yung mga lumalabas na fake news, especially sa mga congressman din po. Thank you. Thank you po. Thank you, Mr. Noli Di Castro. As per our House rules po, all resource persons will have to take their oath. So, can you please rise? Comsec, please administer the oath. Comsec, please administer the oath. Please raise your right hand, sir. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry? Please reply. Before we proceed with Thank you. interpellation, Please the Chair acknowledges Honorable Geraldine Roman. The first to interpellate, Representative Kunghon. You have the floor. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po, former Vice President Noli Di Castro. Good afternoon po. Gaya nga po ng sabi ng ating chairman, ni Kong Johnny Pimentel, ang peking balita ay walang sinasanto. Lahat nabibiktima, lahat pwedeng maapektuhan. At bilang public personalities, isa sa madalas na nagiging biktima ng fake news ay ating mga local celebrities at sikat na media personnel. Mula sa peking iskandalo hanggang sa maling impormasyon, lagi silang nadadamay ng di makatarungang paghuhusga. Dahil dito, may inimbita tayong mga ilang sikat na media personality para magpahayag ng kanilang karanasan bilang nabibiktima ng fake news. Mr. Vice President, I think it's fair to say na madalas po kayong nagiging subject ng fake news. Tama po ba? Opo. At dahil din po dito, nagkaroon po kayo ng pampublikong hinaing regarding sa mga fake news, lalong-lalo na nung nakaraang linggo. Tama po ba? Opo, opo. At base sa preliminary research na isinagawa po natin,
isa sa mga pekeng balita na kumakalat tungkol sa iyo ay ang nausong quote card na pagkatapos na pagka-aresto ng dating Presidente Rodrigo Duterte, kung saan sinabi mo daw na the former President Rodrigo Duterte, Tatay Digong, did not start the war to kill. He started, nasa ano po yan, meron po tayong, pwede po bang pakilabas? Yan po ba? Tama po ba, ito yung isa sa mga code card na bigay po sa inyong kaalaman na peke na sinabi niyo raw po ba? Sinabi niyo raw po, tama po ba? Medyo hindi yata ho masyadong malinaw ho ito, Mr. Chairman, tungkol dito. Ang nakalagay po doon, sir, is former President Rodrigo Duterte did not start the war to kill. Okay. He started to save lives. He gave drug addicts a chance to change, to surrender, to choose a better life. But many refused. They kept using, kept selling, kept killing innocent people. So what a leader should do, let criminals destroy families or take actions to stop them. One addict lost is tragic, but thousands of innocent lives saved, that is justice. Duterte made the streets safe. Yan po yung mga nakalagay sa quote card na na-attribute po sa inyo. Opo. Pero hindi ho lahat totoo eh. Kaya kami ho, fortunately, kami sa media, sa mga broadcaster, nakokorek kaagad ho namin on the air. On the air. Once na lumabas yung fake news, nakokorek kaagad namin. In my case, meron po akong IG na ginagawang ko kaagad doon ng word na malaki na in bold letter na fake. Tapos nakikiusap po ako sa aking mga kaibigan na may Facebook din, may IG, and other form na ipakalat naman nila na yung lumabas na ba na news item ay fake. Yun ang mga ginagawa ko para mabilis na nakakakalat yung information na that item ay fake. Thank you, Mr. Vice President. Mr. Vice President, nakikita niyo po ba yung nakalagay sa screen natin ngayon? Opo. Ito po ay galing kay ito po ay pinost, no? Ni JM, di ko alam kung paano i-pronounce itong Almine o Almine? O Almine. Ayan, JM Almine. Nakalagay po dito, sabi niyo raw po na di ko binoto si PRRD dahil gustong-gusto ko talaga si VP Lenny. Aha. Familiar po ba kayo sa napabalita ang sinabi niyo daw po? Opo. Alam ko ho, fake ito. Kaya gumawa kaagad ho ako ng version ko at nilagyan ko ng in bold letter na fake. Mr. Vice President, kilala niyo po ba si JM Almine? Hindi po. Hindi ko po siya kilala. Sinubukan niyo po bang kilalanin kung sino yung nag-post nito? Hindi na po dahil baka mamaya hindi tunay na tao ito eh. Uso ho ngayon yun. Ano po ang naging reaksyon niyo nung nakita niyo yung post na ito? Well, sanay na ho ako sa mga lumalabas na ganito eh. So ang first reaction ko ay gumawa ng paraan para may pakalat ko na fake nga ito. Lagyan ng bold letter na fake. Kumisano, ginagawa ko pa, naka-flash yung fake. At makiusap sa mga kakilala ko na may mga Facebook, IG at iba pa, na ipakalat din nila para marami po makabasa. Nung nakita niyo po ito, ano po yung personal na naramdaman ninyo? Dahil karamihan po sa nakabasa nito, naniniwala na sinabi niyo raw po ito. Well, of course, ang iba maniniwala ho, lalo na kung hindi ako kilala. Pero sa newscast, nako-correct naman ho namin ito eh. Itong ganito. Kaya madali lang ho eh. Hindi ho ako masyadong naapektuhan kapag ganito. Maswerte lang ho kami dahil mga broadcaster ho kami.
But kung pag-uusapan na yung pangkaraniwan tao, yun ang madaling maapektuhan. At wala silang means, wala silang source para makorek agad yung lumabas na fake news. Mr. Vice President, pagkatapos po kumalat itong mga fake na quote card na ito, madaming organisasyon ang nag-post at nag-fact check din ng balita na ito. Alam niyo ba kung ano-ano yung mga organisasyon na ito tulad ng ABS-CBN Fact Check, Opo, meron po Verifies, kami ganon. etc.? Opo, meron po kami ganon. Ang ABS-CBN may fact check at inilalabas po namin yan sa TV Patrol. Yung mga fina-fact check po namin. Sa inyong personal na opinion po, Mr. Vice President, nakakatulong ba sa pagtigil at pagkalat ng fake news ang pagpa-fact check ng ABS-CBN, Rappler, Verifies? Nakakatulong po ba ito? Well, nakakatulong ho, pero hindi ko alam kung ilang porsyentong naitutulong nito. Pero nakakatulong ho. Thank Definitely. you. Thank you. Sir, isa na naman pong balita na kumalat sa inyo ay yung pagkakadulas ninyo. Naalala niyo po ba ito noong 2021? Dadulas. Meron pong fake news na kumalat noon, yung pagkakadulas ninyo, pagkakoma at pagkamatay umano. Oh. Noong October 26, 2021. Opo. Naalala niyo po ba ito? Opo. Kung saan kayo po ay nag-post katabi ng inyong koi pond ng magandang umaga bayan, pagpalain sana po ng Diyos ang inyong umaga, mga kabayan. Naalala niyo po ba yun? Opo. Kasunod po nito, yan po yun, kabayan, nasa screen po natin. Kasunod po nito ay nag-post kayo ng isang video na may caption, miss ko na po kayo mga kabayan, abangan. Opo. Naalala niyo rin po yun. Pati po ang inyong anak na si Madam Kat De Castro ay nangangailangan pa mag-post upang patunayan na ang balita na yon ay fake news din sa inyong pagkamatay. Kaya ang sabi niya, "Hi everyone, my dad's absolutely fine. We just had dinner." Ang post ni Madam Kat De Castro. Opo. Ano po ang inyong reaksyon nung nakita niyo na may kumalat na kayo ay pumanaw na? Well, sabi nga ho nila, kapag kayo nabalita na patay na kayo, ay masahaba ang buhay nyo. But isa pa ho, sabi ho namin kami mga personalities, bad news or good news ay publicity pa rin ho. Kaya kung may ganyan, ay pag-uusapan pa rin kayo. Pero may mga news naman na medyo masakit na. Lalo kung affected ang ating bansa, Kung ako lang, okay lang 'yon. Pero pag affected na ho ang bansa, iba na 'yon. Mr. Vice President, yung mga tao sa paligid nyo, yung pamilya nyo, naapektuhan ba sa fake news na ito? Medyo ho, mas una silang naapektuhan kapag may mga fake news na involvo ako. Naniwala ba sila agad nung nakita nila yung balita na yan? Ay hindi ho, dahil alam mo naman nila ang nangyayari ho sa akin. Kaya hindi sila naniniwala kaagad. Kaya lang, nag-worry lang sila. Sir, yung mga taong hindi mo naman personal na kilala, tulad ng karamihan na yung mga viewers, na yung mga fans Opo. at supporters, ano ang naging reaksyon nila sa balita na yan? Well, ang nababasa ko lang ho, hindi rin sila naniniwala. Yung iba naman, nagko-condolence na. No? Lumabas ng balita na ako'y patay na. So, sinasagot ko sila, hindi ho, buhay pa ho ako. Yung mga ganon. Sir, sinubukan niyo po bang alamin kung sino yung nagpalaganap ng fake news na ito? Gusto ko ho lang alamin, pero wala akong means na alamin kung paano Kung ang meta nga, walang masyadong means para alamin Napansin ko kanina sa tanong nila, Congressman Gutierrez Sir, ni-report niyo po ba yung fake news na ito? I mean sa Facebook, sa Meta? Hindi na po. Hindi na po. Lately ko lang nalaman na kinakailangan pa palang i-report mo para umaksyon no sila. Kailangan pang i-report. Actually, pagkatapos nung kumalat na kayo ay pumanaw na, marami din po ang nag-fact check, no? Na organisasyon para siguraduhin na may tama yung kumakalat sa inyo na balita na kayo ay pumanaw na.
Paano naman po yung mga social media website, no, Mr. Vice President, kung saan kumalat yung mga post na ito? May mga gumawa ba sila na paraan para matigil o matulungan kayo para i-correct, no, yung mga ganitong klaseng fake news? Meron po bang mga tumulong na mga website? May mga tumulong po bang mga individual para kayo'y matulungan na pagsawata itong mga Well, fake news na kumakalat sa inyo? Again, may minso kami para maharang kaagad yung mga fake news na yan because nakikita nila ako sa television na nagbabalita pa rin ng live. So, that means, yun ang patunay na, hey, buhay pa pala si kabayan eh. Nagbabalita pa ng live. Yun ang sinasabi ko na kami ay maswerte pa ng katulad namin personality. But ang kawawa ay yung walang means para maharang kaagad nila mga fake news na lumalabas against them. Kanina tinanong po ni Congressman Acop kung may responsibilidad ba ang Meta at Facebook sa mga ganitong klaseng kumakalat na fake news. Tingin niyo po ba, kabayan, merong responsibilidad ang Facebook at Meta sa mga ganitong klaseng fake news na lumalabas at nakakaapekto, lalong-lalo na sa buhay ng mamamayan? Opo, naniniwala po ako dun. At naniniwala din akong negosyo ito eh. Pati na po sa mga vlogger, kaya ko sila naingganyong mag-vlog, ay dahilan sa kumikita rin sila. Aminin natin, huwag na tayo maging hipokrito ho dito. Pati ang Meta, alam naman nila yon, negosyo nila yon eh. So, tingin niyo po, hindi lang sa content creator o nag-post ang sole responsibility pagdating din po sa mga post na pinopost nila, pati rin po ang Meta. Opo. Meron tingin niyo, meron din pong responsibilidad Yes patungkol po. sa mga post na ilalagay sa kanilang platform. Mahalaga po yon. Dahil sila ang means eh, para may pakalat yon eh. Wala namang iba. Sila rin kung Facebook, kalimbawa, Facebook lang ang magpapakalat niya, wala nang iba. Facebook to Facebook, yung may mga Facebook. So, naniniwala ako na ang Meta ay malaki ang responsibilidad. Thank you, Mr. Chair. Re-reserve ko po yung aking mga katanungan sa susunod na round. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat, Mr. Vice Are there President. any other members who would like to ask questions to the former Vice President De Castro?